Sino ang asawa ni Cain? Hindi espesipikong sinasabi ng Biblia kung sino ang asawa ni Cain. Ang tanging posibleng sagot ay ang asawa ni Cain ay ang kanyang kapatid na babae o pamangkin sa tuhod at iba pa. Hindi sinasabi ng Biblia kung gaano katanda si Cain noong pinatay niya si Abel. Genesis 4:8. Ngunit malamang na silang dalawa ay nasa hustong gulang na. Tiyak na nagsilang sina Adan at Eva ng higit pang mga anak kaysa kina Cain at Abel lamang noong panahong pinatay si Abel. Tiyak na marami pa silang anak pagkaraan. Genesis 5:4. Ang katotohanan na si Cain ay natakot para sa kanyang sariling buhay pagkatapos niyang patayin si Abel, Genesis 4:14, ay nagpapahiwatig na malamang na marami pang ibang mga anak at marahil ay mga apo ni na Adan at Eva na nabubuhay noong panahong iyon. Ang asawa ni Cain, Genesis 4:17, ay isang anak na babae o apo ni na Adan at Eva. Dahil sina Adan at Eva ang una at tanging tao, ang kanilang mga anak ay walang ibang pagpipilian kundi ang magpakasal sa isa't isa. Hindi ipinagbawal ng Diyos ang kasal sa pagitan ng mga magkamag-anak hanggang sa kalaunan ng may sapat ng tao upang gawing hindi kailangan ng pag-aasawa ng kamag-anak. Levitico 18:6-18. Ang dahilan kung bakit ang incest ngayon ay madalas na nagre-resulta sa mga genetic na abnormalidad ay kapag ang dalawang tao na magkatulad ng genetic, ibig sabihin isang magkapatid na lalaki at babae ay may mga anak may mataas na panganib ng kanilang mga paurong na katangian na maging nangingibabaw. Ang genetic code ng tao ay lalo na pinsala sa paglipas ng mga siglo, habang ang mga genetic na depekto ay dumarami, pinalaki at pinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa sumunod na henerasyon. Sina Adan at Eva ay perpektong disenyo ng Diyos, at ang kanilang kawalan ng mga genetic na depekto ay nagbigay daan sa kanila at sa unang ilang henerasyon ng kanilang mga inapo na magkaroon ng mas mataas na kalidad ng kalusugan kaysa sa atin ngayon. Nang pumasok ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ng pagsuway ni na Adan at Eva sa Diyos, nagdulot ito ng sakit, karamdaman at nakompromisong linya ng dugo para sa lahat ng mga inapo. Ang kanilang mga anak ay may kaunti, kung mayroon man, genetic mutation. Sa makatuwid, maaari sila magpakasal ng ligtas. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.